Hayeri's point of view. Sunod-sunod ang pagsubo ko sa pagkain ngayong nandito kami sa reception ng kasal ng ex-boyfriend ko at ang kabit niyang nabuntis. Nandito ako kasi naimbitahan ako at ayoko namang tanggihan kahit sampal yun sa akin kasi masarap naman yung pagkain. Gusto ko ring atakihin ng todo si Noel ng konsensya dahil sa pagtataksil niya sa akin. Wala na talagang mas kakapal sa mukha ng dalawa. Pumayag ako na maghiwalay kami ni Noel dahil nilapitan ako ng pamilya ng babae na magbibigay daw sila ng danyos kapalit ng paghiwalay ko sa nobyo ko. Nabuntis kasi at dito sa amin, kahihiyan ng mabuntis ng hindi kasal. Double pang hiya kasi may karelasyon ng ama ng nakabuntis. Hihiwalayan ko naman talaga itong si Noel kahit nagmamakaawa siya sa akin na hindi. Pero inanahan ako ng pamilya ng babae. Nagkapera tuloy ako. Ang lakas mo talaga? Ani Lira sabay siko sa akin. Ikaw lang ang ex na naglakas loob na magpunta rito. 1 buwan pa mula nang maghiwalay kayo ha? Sayang yung pagkain. At saka iniimbitahan naman nila ako Sayang naman kung tatanggihan. Dumiin ang pagtusok ko sa ulam gamit ang kutsilyo. Sana pangit yung anak nila. Napasinghap si Lira at sinita ko. Uy, walang kasalanan ng bata sa kasalanan nila Pinandilatan ko siya ng mata. Alam ko, pero di ko mapigilan. May pera ka rin naman. Hindi ka nalugi. Si Noel ang nalugi. Dahil napilitan siya magpakasal sa kalokohan niya. 1 taon ko ring karelasyon si Noel. Nakilala ko lang siya sa dati kong trabaho at nagkadevelopan. Umalis lang ako pauwi sa probinsya kasi nagkasakit si nanay noon at hindi na bumalik kasi may magandang trabaho rito sa bayan. Kaya iyon, LDR. At iyon din siguro nag-udyok sa kanya na lokohin ako. Masakit siya at itong pagpunta ko rito ay hindi naman okay. Pero kailangan kong tanggapin na wala na. At siguro nga may rason para mangyari yun. Yun ang paniniwala ko. Mugtong-mugto ang mata ko nang nasa bahay na ako. Umiyak ako habang binibilang ang pera na ibinigay sa akin ng pamilya ng babaeng yun. Masakit ang ginawa ni Noel. Pero may pera naman ako. Kahit broken-hearted pa rin ako, pumasok ako sa trabaho. Tour guide ako sa isang canyoneering activity sa aming lungsod. Kahit hindi ako magaling mag-Ingles, ang mahalaga maintindihan ako. Don't scare ma'am, you can do it! Nagganda ko ba akong pag-i-Ingles sa guest naming Amerikana na natatakot tumalon sa tubig. You don't die, promise! Napapikit ako kasi tingin ko mali ang pag-i-Ingles ko. Nagkaintindihan naman yata kami kasi tumalon nga siya sa tubig. At hindi naman ako dapat mabahala kasi may life vest naman siya. Can you take a picture of me? Tanong ng guest ko sabay abot sa kanyang phone na mamahalin pa yata. Sure! 3 hanggang 4 na oras lang ang activity na ito at sakto lang ang sahod. Maganda kung may tip. Napuri pa nga ako sa ganda ko kaya't nabigyan ako ng tip na 1,000. At least, worth it ang halos pakikipagbakbakan ko sa pagsasalita ng Ingles. Kahit gusto nang sumuko ng dila ko. Hayeri, uuwi pala rito ang pinsan mong si Divina kasama ang asawa niyang Amerikano. Pagpapaalam ni nanay sa akin nang nakauwi ako. Kailangan mo akong tulungan sa paglilinis ng kwarto. 3 lang naman ang kwarto natin. Ang isa sa mag-asawa. Ikaw, lumipat ka muna sa akin. Nilapag ko ang helmet at life vest ko sa ibabaw ng lamesa at tiningnan siya. Bakit akong lilipat? Sila lang naman mag-asawa. May kasama kasi ang asawa ni Divina. Kaibigan at katrabaho ng asawa niya. Ani Divina, irereto raw niya yun sa'yo kasi naghahanap ng Pilipina. Napangiwi ako. Hindi ako interesado, Nay. Hindi naman ako katulad ni Divina na handang sumabak sa Englishan. Tiis na tiis na nga ako sa trabaho ko. Basta para na rin na makalimutan mo na yung Noel na yun. Kung kaya kanyang palitan, siya rin. Kaya mong palitan. Hindi ko na lang sinundan pa ang sinabi ni nanay at dumiretso na sa kwarto para maligo. Wala sa isip ko ngayon ang pagbo-boyfriend. Kaya't deadman na sa akin kung sino man ang dadalhin ni Divina rito sa amin. Nasa trabaho ako nang nabalitaan kong nakarating na rito sa Pilipinas si Divina at ang asawa nito. Tinawagan ako ni nanay na umuwi, kaya't napauwi agad ako. Nasaan sila, Nay?
Tanong ko nang napansin na siya lang mag-isa sa bahay, ngunit may mga maleta sa sala. Namasyal muna sila anak. Halika, tulungan mo ko sa paghahanda ng makakain. Ang daming dala ni Divina eh. Anyay marami siyang pasalubong para sa'yo. Wala ng pamilyang uuwian ang pinsan kong si Divina. Kaya't sa amin siya umuwi. Hindi naman kami nagrereklamo kasi pamilya na namin siya. At malaking tulong din siya lalo na kay nanay noong nagkasakit siya. At anak, ang gwapo ng kasama nila. Bagay na bagay kayo. Kinikilig na sabi ni nanay. Ayoko ho sa spokening dollar, nay. Pwede namang ikaw kasi byuda ka na. Napaaray na lamang ako nang kinurot ako ni nanay sa tagiliran at inilingan ako. Matapos naming ihanda mga pagkain na kakainin nila, napagpasyahan kong tumae muna. Umupo ako sa inidoro habang hinihintay na matapos o lumabas. Nag-Facebook na muna ako at nag-scroll sa newsfeed. Nakita ko agad ang post ng babae ni Noel na may hashtag Happily Married. Aksidente kong nahaha-react ang kanyang post at nang babawiin ko na sana ito, nahulog ko ang phone ko nang bumukas ang pinto ng banyo at bumungad sa akin ng isang lalaki na ngayon ko palang nakita. Namilog ang mata namin pareho pero ang akin ay may sabay na sigaw. Oh, I'm sorry. Agad niyang isinarang pinto at ako, pulang-pula sa kahihiyan. Sino yun? Shit, nakalimutan kong isarang pinto. Nakita niya pang nasa sahig ang shorts ko. Narinig ko na ang boses ni Divina sa labas. Agad kong pinulot ang cellphone ko at binawi ang react sa Facebook at napabuntong hininga. Hi, Yeri! Maligayang wika ni Divina. At agad akong niyaka paglabas ko ng CR. Nakita ko ang lalaking yun na nasa akin ang tingin. I missed you! Nang magkaharap kami, ngiting-ngiti siya. Huwag ka na ma-broken hearted kasi may pasalubong naman ako sa'yo. Ha? Agad niya akong hinila patungo sa lalaki kanina. Sobrang tangkad niya. 6-footer yata to at sobrang linis tingnan. Gwapo siya. Sobrang gwapo. Parang dudugo yata ang ano ko riyan eh. I mean yung ilong ko kasi Inglesero. Arthur, this is my Filipina cousin. Hi, Eri. This is the cousin I'm talking about. Ani Divina. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Hindi ko pa rin makalimutan ang nangyari kanina lang. Nakakahiya. Pero naglahad siya ng kamay at ngumiti sa akin. Nice to meet you, hi, Eri. Tiningnan ko lang ang malaki niyang kamay. No me touching because... Napasulyap ako kay Divina kasi nangangapa na ako ng salita. Paano ba sasabihin na katatae ko lang at ayokong mahawakan ng kamay niya kasi wala pang alcohol in English? My hand is in my, you know. Tinuro ko ang puwet ko at hiyang ngumiti. Oh, okay. Binaba niya ang kanyang kamay. Tipid lang akong ngumiti at binalingan si Divina. Kwarto lang ako. Nang magsasalita sana si Divina, naisira ko ng pinto. Napapikit ako at napaupo na lang sa sahig. Diyos ko, iiwasan kong lalaking yun. Pipiliin kong maging pipi na lang kesa magkanda kuba sa pag-iingles. Mabutit busy talaga ngayong buwan sa canyoneering. Kaya't kahit nakikiusap na si Divina na samahan sila sa mga lakad nila, valid kong natatanggi kaya't wala ring magawa. Tingin ng Amerikano na yun sa akin. Gusto niya yata ako makausap pero hindi ko naman siya tinitingnan. Iinit lang ang ulo ko kapag nag-uusap kami kasi hindi ko siya lubos maintindihan. Hey! Pag uwi ko galing sa trabaho, siya agad ang nadatnan ko sa sala. Siya lang mag-isa kaya't hindi ko alam kung anong sasabihin ko sa kanya. Tumayo siya't nagulat ako nang kinuha niya ang helmet ko at life vest ko. Let me help you. Napalunok tuloy ako. Divina and her husband went somewhere with your mom. I stayed here because I had nothing to do. Paliwanag niya na hindi ko lubusang maintindihan. Okay. Awkward ako nang ngumiti sa kanya at tiningnan ng oras. 6:00 na ng gabi. Asan ba itong si Divina? I called Divina so she go here, okay? Ani ko. Ngumisi siya. Sure. Nagtipa ako sa phone ko at tinawagan ng aking pinsan. Mabutit sumagot agad. Napasulyap ako kay Arthur na nakatingin sa akin. Hoy Divina, nasan ka ba? Ba't iniwan niyo yung kanong rito?
Tumawa si Divina. Grabe ka naman, hindi namin iniwan yan. Ayaw niya lang sumama. Asan ba kayo? Nasa mall. Matatagalan pa kami kasi ang haba ng pila sa mga counter. Dito na rin kami kakain kasi gutom na itong asawa ko eh. Ikaw na munang bahala kay Arthur. Ha? Bye. At lintik na babaeng yun binabaan ako. Napabuntong hininga ko at mukhang mapapalaban na naman ako sa Inglisan. Are you? Tinuro ko ang sariling tiyan ko. Hungry? I am. How about you? Napasingap ako. Madali siyang nakasagot. Meaning, gumaling na ako sa English. Yes! Yes, I'm hungry also. Let's see if there is... Nagtungo ako sa kusina para tingnan kung may naiwan ba silang ulam pero wala. Nanlumo ako kasi wala ring lulutuin. Abat, nakakaya naman sa bisita naming imported. Binalikan ko siya. No food here. You wanna go there? Tinuro ko ang labas kasi nakalimutan ko kung anong English nun. Gumisi siya. Outside? Oo, outside. Napapalakpak ako sa saya kasi mukhang tinutulungan pa niya ako. Yes, outside. You wanna go outside? To eat? Kanya-kanya muna tayo. Kumunot ang kanyang noo sa huling sinabi ko. Kanya-kanya? Oo, kanya-kanya meaning you pay what you eat. Me, I pay myself. You pay, I pay. You understand? Ngumuso siya at tumango. Napakamot ako sa aking ulo. I'm sorry. I am not good in English eh. I'm very bobo and I only speak small English. Very, very small. It's fine. I understand you clearly. And no, don't pay for your dinner. It'll be my treat. Treat? Ano yun? I mean, I can pay for us. Don't be sorry. I can understand you clearly. Dagdag niya pa nang napansing loading ako sa sinabi niya. Nakahinga ako ng maluwag. Libre niya pala't hindi pa judgmental sa English ko. Aba, buti pa siya. Hindi katulad ng mga feeling magaling na nanguhusga. Aba, tularan niyo to. Purong Amerikano na ito ha. Lumabas kami ng bahay at halos mabali agad ang leeg ng mga kapitbahay naming chismosa. 1 metro lang ang layo namin ni Arthur habang naglalakad. Dadalhin ko siya sa barbecuehan ni Aling Bebang nang makabenta naman yun. Aba, Hayeri! May pamalit ka na kay Noel? Bigatin na, Afam! Ngising-ngising wika ni Aling Rosa nang nadaanan ako. Kasama niya pang apo niyang natakot kasi may kasama akong matangkad. Umiyak? Hindi uy, kasama to nila Divina. Naku, ingat ka sa Afam. Baka di ka na makalakad sa tangkad niyan eh. Baka matangkad din ang nakatago. Namulang mukha ko sa sinabi niya at napatingin kay Arthur na inosenteng nakikinig sa amin kahit wala siyang naiintindihan. Let's go. My stomach is hungry. Kinuha kong kamay niya at dinala na siya sa tindahan ni Aling Bebang. Manghang-manghang matanda nang makitang kasama ko at biglang naging pera sa paningin ko ang kanyang mga mata. Masyadong matangkad si Arthur para sa tindahan ni Aling Bebang, kaya't kinakailangan niyang yumuko para makapasok. Pinaupo ko agad siya sa stool. What do you want to eat? What do you recommend? Nakuryente ako nang hinaplos-haplos niya gamit ang kanyang hinlalaki ang aking kamay na ngayon ko lang napansin na nakahawak pa rin pala ako sa kanya. Binitawan ko na ang kamay niya at umatras ng konti. How much your money? You have money? Coins? I have 1,000. Napangiwi ako. No smaller? No. Hinarap ko si Aling Bebang. Bilhin niyo na lang ito lahat para makauwi na ako pagkatapos ninyong kumain. Mayaman naman yata yan. Ang laki ng dolyar niyan dito. Napailing na lamang ako sa kanyang sinabi. Ngunit hindi ko naman pinangunahan si Arthur. Sa halip, siya ang pinapapili ko sa gusto niya. Kita ko ang culture shock niya at parang maliit lang sa kami niyang stick ng barbecue sa kanya. Inubos niya ang tinda ni Aling Bebang. No rice? Tanong ko sa kanya nang pumwesto na kami. I don't eat rice. Nagulat ako ron. Oh, me? Rice is life. At saka na ako sumubo gamit ang kamay. Napatingin tuloy muli siya sa akin. No spoon? Hands only. But Aling Bebang has plastic.
Tiningnan ko si Aling Bebang at itinuro ang 5x9 niyang plastic at ibinigay kay Spokening Dollar. Here, put your hand here if you don't want hand. At saka nagpatuloy na ako. Pero marami siyang tanong. Are you always busy? Yes, very busy. Every day. Why? Tiningnan ko siya. Because I work to have money. How much is your salary? 600 every day. Nahirapan pa ako sa pagsambit nun dahil sa kanin at isaw sa bibig ko. I have a proposal. Hello? Anong proposal? Magpaproposa siya sa akin? Very fast. Nahihiya akong sabi. Huh? Hindi ko siya sinagot kaya't nagpatuloy siya. What if I hire you as my tour guide for a month? Napakurap-kurap ako. Tour guide? Yes, since I'll stay here for a month and I have no idea about this place. I'll hire you. Your salary will be 2,000 a day. Nalaglag ang aking panga. 2,000? Napabilang agad ako sa aking utak kung magkano ang kikitain ko sa kanungto kapag nagkataon. Yes, I'll make it even more bigger if you make me happy. Hala, gagawin pa yata akong clown nito. Happy pa talaga? Bakit? Malungkot ba siya ngayon? Napainom ako ng tubig sa sinabi niya. Tumikhim siya. Is it a deal? Malaki na ang 2,000. Sayang naman yun kung tatanggihan ko. Isang buwan lang naman. Kapag nagpaalam ako sa operator ko, maiintindihan niya yun. Since babae naman ako, mahalaga sa kanila ang kapakanan ko kaya't paniguradong papayag yun. Deal, ani ko, saka nag-iwas ng tingin. Walang nakaalam sa deal namin na ito, kahit ang pinsan kong si Divina. Kaya't naiintindihan ko ang malisyosa niyang tingin ng sumunod na araw. Kasama ko na palagi si Arthur. Nagpaalam na ako sa operator ko. At ang rason ko, dahil umuwi si Divina at kailangan ko siyang asikasuhin. Hindi naman ako nahirapan at agad pumayag na lumiban muna ng 1 buwan. Marami namang tour guide sa buong lungsod. Nag-order na rin ako ng Bisaya English Dictionary para naman kahit papano hindi ako lugi sa deal namin. Hindi dudugo lagi ang ilong ko sa Spokening Dollar kong kasama. What do you recommend? Tanong ni Arthur nang nasa kamalig kami, malapit lang din sa bahay namin. Dikit na talaga siya sa akin magmula nang magkaroon kami ng deal. Hindi ko nalang pinapansin ang mainit at malisyosong tingin sa amin ng iba. Nagtatrabaho ako, no? Exclusive tour guide ako ng kanungto. Hirbadian? Pumungay ang kanyang mga mata sa akin. Napangiti pang tumango. Yes. What you want to see? Sea or mountain? Which do you prefer? Ano yung prefer? Cherry pear? Nang hindi ako nakasagot, nagdagdag siya. I want to go to the beach. Ah, beach? Natawa siya. Beach. Nahiya akong bigla. Hindi lang pala grammar dapat tutukan sa usaping to. Pati pala pronunciation. Naku naman, stress ako. Okay, I will tell my cousin. They have other plans. I don't wanna go with them. That's why I hired you as my exclusive tour guide. So, I'll be alone with you. Magkaiba pala sila ng lakad, kaya niya ako kinuha. Tuwang-tuwa pang mag-asawa nang malamang aalis kami. Kaya tiniis ko na lang ang tuksuhan nila hanggang sa mawala na sila sa paningin ko. Dinala ko si Arthur sa Lambog Beach, isa sa mga public beach na pinupuntahan ng mga tao. Manghang-mangha siya nang makitang lugar, kaya't taas noo ko siyang tiningnan. This is our beach. You wanna swim? Nilingon niya ako. I wanna eat first. Oh, eat. Wait. San ba kami kakain dito? Para akong napaso ng hawakan niyang kamay ko at pinagsalikop to. Ang liit ng kamay ko, sakop na sakop sa kamay niya. Let's go. Parang siya tuloy ang expert sa lugar nito dahil siyang humila sa akin sa isang restaurant. Hindi agad ako nakapagsalita kaya't nang nakarating kami, pinaghila pa niya ako ng upuan. Sit down. Hindi tuloy ako nakapalag. Lumapit ang babae sa amin at hiningi ang order. Gaya ko, hirap din siyang mag-English. Parang ikamamatay niya pa yata. Sir? Oo, what order? Do you have a menu so we can choose? Napatingin sa akin ng babae.
Siguro, hindi niya naintindihan at gagawin niya pa yata akong translator. Butit naintindihan ko naman ang sinabi niya. May menu daw ba kayo? Gusto niya raw pumili. Mas gusto kong ganito kasi hindi ako napapasabak. Yes, may menu po. May kinuha siya sa bakanting lamesa at ibinigay sa akin. Binigay ko naman yun kay Arthur. What do you want? Sumakit ang ulo ko sa tanong na yun. Naintindihan ko naman pero hindi ko alam paano i-Englishin ang sagot ko. Ano nga yun? May ting yun eh. Yung kahit ano na lang nasagot. Everything, anything. San nga ron? Everything. Nasambit ko. Lumiwanag ang mga mata ni Arthur. Alright, I get you everything. Are you sure? Pinagpawisan ako pero mukhang masaya naman siya sa sinabi ko. Kaya tama siguro yun. Tumango ako. We will order everything in the menu. Sabi ni Arthur na ikinalaglag ng panga ng babae. Hindi na siya yung babaeng nag-entertain sa amin kanina. Mukhang mas mabuti to. Yes sir, can you give us 20 minutes? Sure, take your time. Nang excited na umalis ang babae, napatingin ako sa labas. Ang daming mga batang naglalaro sa buhangin. May iba na nakikipaglaro pa sa alon na parang inaasar sila sa paghampas sa buhangin. Napatingin ako kay Arthur nang may kamerang nag-click. Gulat na gulat ko siyang tiningnan. May dala pala siyang cam. I took a picture of you. You're so beautiful. Ipinakita niya sa akin ang kuha niyang litrato. Napangiti ako nang makita na maganda nga ako ron. Lalo na't naka-side view. Thank you. Do you have a boyfriend? Napasinghap ako sa tanong niya. No boyfriend, but I am heartbroken because my ex pregnant someone. What? That's bad. Yes, very very bad. And they married already. Family pay me money to live. The family paid you money so they'll be together? Oh, that's so sad. No sad. I am fine. Nagtagal ang tingin niya sa akin. Kailan ba to tatahimik nang makahinga naman ako? Para kong nauubusan ng hininga sa bawat tanong niya. Kailangan ko na talaga yatang mag-aral paano mag-English. Dumating ng pagkain namin after 20 minutes. Akala ko isang putahe lang, pero nagtaka na ako nang biglang dumami na, pati ang kabilang lamesa. Pinagtagpo na lang sa lamesa namin para magkasya. Unti-unting nalaglag ang aking panga at hindi makapaniwala kay Arthur. What's wrong? So many? Ngumisi siya. You said everything, so I ordered everything. Hindi ako nakapagsalita. Hindi pala kahit anong everything? Lord, tabang. Namutla ako. Ha? Everything is many? Yes, darling. Everything is everything in this menu. But if you say anything, it means I'll just pick any from this menu. Takte, talaga naman oh. Sorry. It's okay. I'll pay. No need to worry. Let's eat, alright? I wanna learn your language too, so I can understand you too. So it's alright. Mabait naman talaga itong si Arthur. Kahit minsan hindi ko talaga siya maintindihan. Iba kasing afam dyan, malagkit kung tumingin. Pero itong pasalubong ni Divina na kaibigan ng kanyang asawa, parang ikaw lang ang mundo kong tingnan. Nakakailang. At inaamin ko, kinikilig din ako. Hindi lang naman doon ang naging gala namin. Matapos ang Lambog Beach, nagtungo rin kami sa iba't ibang pasyalan dito sa aming lungsod. Minsan kasama namin si nanay, pinsan ko, at ang asawa niya. Minsan naman kami lang. Sa malat, napaangat ako ng tingin sa kanya nang magsalita siya. Umiinom siya ng buko juice ngayon habang nagpapahinga kami sa isang kainan malapit lang sa Osmeña Peak. Pareho kaming pagod na pagod, pero wala yatang kapaguran ng ngiti ni Arthur. Ha? Sa malat. Natawa ako. Sa malat? What's that? Thank you. Nagulat ang ibang nagpapahinga nang humagalpak ako ng tawa. Sumakit ang tiyan ko sa pagtawa ko. Kaya nawala lang nang bigla siyang umakbay sa akin. Napasinghap tuloy ako sa kanyang ginawa. What's funny? It's not samalat. It's salamat. Salamat. Ngumuso siya. Salamat, Hayari. Maganda ka.
Napawi ang ngiti ko hindi dahil hindi ako natuwa sa kanyang sinabi. Kung hindi, kumalabog ang puso ko na siyang nagpatigil sa akin. Pumungay ang kanyang mga mata lalo na nang nagkatinginan kami. Akmang ilalapit na sana niya ang kanyang sarili para mahalikan ako nang dumating ang staff ng kainan. Kaya't naitulak ko siya at napaayos ng upo. Nandito na po yung vegetable salad, ma'am and sir. Nilapag niya sa lamesa namin ang vegetable salad bago umalis. Tumikim ako at kinuha ng tinidor. Let's eat. This is healthy. Anikot kumain na pero sa gilid ng mata ko, nakatitig pa rin siya sa akin. Manghang-mangha kaya't kinabahan ako lalo. 2 linggo na palang nakalipas magmula nang nasa Pilipinas sila Divina. Kaya't medyo magkalapit na talaga ang loob namin. Ayoko lang talaga ay ang titigan niya ako. Para kasing nilalandi niya ako sa paraan ng pagtitig niya. Tiis na tiis pa naman ako na wag patulan siya. Pero nang umuwi kami sa bahay at wala sila nanay, hindi na talaga namin napigilan. Dumiretso na kami sa kwarto at hindi na ininda ang pagod mula sa biyahe at gala dahil naging gamot sa akin ang halik niya. Ibang-iba ang kanunay ito kung humalik. Halimaw na halimaw. Yung mga nasa Hollywood movies talaga. Nasa may pintuan pa lang kami. Nakasandal ako sa likod nito habang hinahalikan ako. Bahagi akong napaungol nang bumaba ang halik niya sa leeg ko. I like you, Hayari. Bulong niya sa gitna ng paghalik. Napakapit tuloy ako sa braso niya nang makaramdam ako ng panghihina. Hindi na bago sa akin ang ganito. Siyempre, may naging karelasyon ako at hindi naman ako santa para hindi bumukaka, boyfriend ko nga. Ngunit hindi naman ako pokpok. Ngayon lang talaga ako bumigay sa hindi ko boyfriend. Napaungal ako nang humaplos ang kanyang kamay sa gitnang parte ko na natatakpan pa ng panty. Nagkatinginan kaming dalawa. Do you like it? Tumango ako. Nawalan na ng salita. Let's go to the bed. Iniangat niya ako at dinala sa kama. Hindi malaki ang kama ko kaya't hindi ko alam kung kasya ba kaming dalawa. Pinagbibigyan ko na lang ang sarili ko dahil alam ko namang hindi kami magkakatuluyan. Aalis din si Arthur at hindi na kami magkikita pa kaya't pinatulan ko na. Hey! Bungad ni Arthur pagkagising ko. Topless siya ngunit basang-basa ang buhok. Mukhang bagong ligo siya. Sinubukan kong bumangon pero napapikit ako nang makaramdam ng sakit. I know you're sore, that's why I brought you some breakfast. Ngumiti siya. Nakaramdam ako ng kahihiyan. Ngayon lang nag-sink in sa akin ang kalandian ko. Talagang may nangyari talaga sa amin. Diyos ko, ang kalandian mo, Hayari. Pero normal lang naman sigurong lumandi. Basta sa walang nobya o asawa lang. Parehas naman kaming single, kit ayos lang yun. Nakaarma na tuloy ako sa kalandian ko. Mukhang hindi ako makakalakad. Sana nakinig ako kay Aling Rosa. Tama siya, malaki nga. Takot nga ako na hindi magkasya eh. Sobrang lakas din ng ungol ko. Kaya't kinakabahan ako na baka narinig nila nanay yun. Nakakahiya. Nanay is here? Kinakabahan kong tanong. Yes, she's here. But don't worry. We're done when they went home. Ngumiti siya sa akin. And I told her you have a fever. And I volunteered to take care of you. That's why I'm here. Sinungaling din palang isang to. Hindi na pala ito tour guide eh. Kasi ang tour guide ay naturjak. Napapikit ako. Bahala na nga. Uuwi na rin naman ang lalaking ito eh kaya't susulitin ko na ang isang buwang kalandiang ito. Nang lumipas sa mga araw, mas naging malayo ang pamamasyal namin. Umabot nga kami sa syudad kasama si Nanay, Divina at ang asawa niya. Nagpunta kami sa buwakan ni Alejandra. Nagtungo rin kami sa Siraw Garden at Tops ng Cebu. Ngiti-ngiti ako habang tinatanaw ang magandang tanawin. Nasa tabi ko pa si Arthur, kaya't napatingin ako sa kanya. Do you like the view? Tanong ko sa kanya. Yes. Anya sabay tingin sa akin. How about you? Of course, I like this view. Ani ko. Proud kasi mukhang gumanda ng English ko. You know, I wanna come back here. Anya sabay hawak sa aking kamay. Nagbaba ako ng tingin doon at napalunok. I like you and I wanna know more about you. Naibalik ko ang tingin ko sa kanya. Why do you like me?
I just like you. You're funny, you're beautiful, you're very attentive, and you help me a lot. I want to learn your language, Hayari, and to live here. It's so sad that next week will be my flight back to New York. Nakaramdam ako ng lungkot sa sinabi niya. Pero ano bang magagawa ko? Magkaibang mundo naming dalawa. Kaya nga sinulit kong sarap kasi hindi na ako makakatikim ng kagaya niya. Come back. Nasabi ko na lang kasabay ng pagsikip ng aking puso. You are free to come here again? Umawang ang kanyang labi. Really? Tumango ako at nakagat ko ang ibabang labi ko. I will be your tour guide again if you come back. No, I don't want you to be my tour guide when I come back. Anya sabay hawak sa aking muka. Parang kami lang dalawang nasa lugar na ito. Walang ibang naririnig kung hindi ang aming mga binibitawang salita at ang mga puso namin na parang hinahabol. I want to be your boyfriend when I come back. Namilog ang aking mga mata. Seryoso ang kanyang mukha nang sinabi niya yun sa akin. Parang gusto kong lumuha pero walang lumabas. Okay, if you come back and I don't have boyfriend, okay, I will be your girlfriend. Lumiwanag ang kanyang mga mata sa saya. Lumapit siyang lalo sa akin. Sinara ang distansya na meron kaming dalawa. Inangat niya ang baba ko para mapatingin ako sa kanya. Napapikit ako nang unti-unti niyang inilapit ang kanyang sarili. At kasabay ng paghangin dito sa tops ay ang paglapat ng kanyang labi sa aking labi. Parang gustong kumawala ng aking puso. Ngayon ko lang muli ito nararamdaman. Ang sweet, ang romantic. Para akong nasa paraiso sa aming ginawa. Naramdaman kong muli na babae ako, na dapat akong tratuhin ng tama. At hindi sa Pinoy ko yun natatanggap. Kung hindi mula pa sa isang banyaga, na malayong malayo ang kinagisnan sa akin. Nang kumawala siya sa halik, ngumiti siya at niyakap ako. Hindi na bago sa paningin ni nanay at ng pinsan ko ang sobrang lapit namin ni Arthur. At wala na akong pakialam sa iniisip nila. Gusto ko rin si Arthur. At dahil malapit ng alis niya, susulitin ko ang oras na meron siya dito sa Pilipinas. Dinala ko siya sa palengke para mamili ng mga prutas. Pinakain ko rin siya ng street foods. At tawang-tawa ko nang kinain niya diretso ang kwek-kwek na mainit pa. Diring-diri din siya nang pinasubo ko sa kanyang balot. Pero kinain niya pa rin. After kay Noel, nakaramdam muli ako ng saya. Kahit minsan parang putulang dila ko kapag kasama si Arthur. Masaya ako sa presensya niya. At totoong mamimiss ko siya kapag aalis na siya. Masayang kwentuhan namin nang naglalakad kami pa uwi sa amin. Gabi na't maliwanag ang buwan. Nang papalapit na kami sa amin, natigilan ako nang may makitang may kausap si nanay at ang pinsan ko sa labas ng bahay. Kumunot ang noo ko at mabilis na lumapit. Umalis ka na rito, Noel. Masaya ng anak ko. Narinig kong sabi ni nanay. Anong ginagawa mo rito? Tanong ko kay Noel na agad lumingon sa akin nang makita ako. Agad siyang lumapit sa akin at niyakap ako. Nanlaki ang mata ko at agad siyang itinulak palayo sa akin. Ano ba? Ano bang ginagawa mo rito? Sorry, Hayari. Please, bumalik ka na sa akin. Nanlaki ang mata ko. Abat, kasal ka na. Huwag mo nang guluhin ang anak ko. Ani nanay. Oo nga, kasal ka na. Ikaw na nga nagkasala sa akin may gana ka pa talagang magpunta rito. Masaya na ako ngayon. Hindi ako masaya. Napilitan lang naman akong pakasalan siya kasi akala ko nabuntis ko siya. Natigilan ako. Ha? Nagkasala ako sa'yo. Inaamin ko yun at sising-sisi ako. Selos na selos ako sa tuwing naririnig ko na masayang-masaya ka na sa bago mo. Pero gusto ko pa rin manghingi ng second chance sa'yo Hindi ako ang ama ng dinadala ng asawa ko. Inamin niya sa akin nang sumugod sa bahay ang tunay na nakabuntis sa kanya. Hindi ako nakapagsalita. Ngayon maghihiwalay na kami. Pumayag siya at ang pamilya niya dahil sa kahihiyan na ginawa nila sa akin. Tama na, Noel. Kahit ano pang paliwanag mo, kahit hindi ikaw ang ama na ipinagbubuntis ng babaeng yun, hindi mo pa rin maitatanggi na may nangyari nga sa inyo. Ano pa bang ipinunta mo rito? Nasasayangan ka ba, ha? Napasulyap ako kay Divina. Sumenyas kasi siya na nasa likod ko lang si Arthur.
Munti ko nang makalimutan yun sa galit na nararamdaman ko ngayon. Arthur, let's go inside first. Ani Divina kay Arthur na ngayon ay nag-aalalang tumingin sa akin. Tipid ko lang siyang initian bago siya tuluyang nakapasok sa bahay kasama si Divina at ang mama ko. Iniwan kaming dalawa ni Noel sa labas. Hinawakan niya ang kamay ko. Please, Hayeri, bigyan mo ko ng chance. Bakit ka pumato sa kanuna yun? Iiwan ka rin nun lalo na't malayo siya. Ako hindi kita iiwan. Magbabago na ako, Hayeri. Please. Ang kapal naman ng mukha mo para ikumpara ang sarili mo sa kanya. Manluloko ka naman. At isa pa, hindi mo ba alam? Tinanggap ko ang pera ng pamilya ng babaeng yun para mahiwalayan ka. Nanlaki ang kanyang mga mata at nabitawan ng kamay ko. Ano? Ha? Hindi mo alam samantalang halos lahat yata rito alam yun? Kawawa ka naman. Nakita ko ang sakit sa kanyang mga mata. Hindi niya yun inaasahan. Kaya't huwag ka nang magmakaawa sa akin, Noel. Gusto ko ng pera. At ang kanuna sinasabi mo na ibibigay niya yun sa akin. Sinabi ko yun para lang umalis na siya. So, pera lang ang habol mo sa kanya? Ano ngayon? Ano bang pake mo? Balik ko sa kanya. Umalis ka na. Hindi na kita kailangan sa buhay ko. Siyempre, hindi ko naman pinatulan si Arthur dahil sa pera niya. Kasi may pera naman ako. Hindi ko kailangan ng taong aahon sa akin sa kahirapan. Kasi iniaahon ko na ang sarili ko sa pagtatrabaho. Pumasok na ako sa bahay pagkatapos naming mag-usap ni Noel. Iniwan ko na siya ron at hindi na muling nilingon. Sobrang tahimik nila Divina pagpasok ko. Parang namatayan sila sa loob. Pati si Arthur, hindi rin nagsasalita. May problema ba? Tanong ko. Wala naman. Ani Divina sabay sulyap kay Arthur na malamig na ang tingin. Awkward akong ngumiti. Kumain na tayo. Gutom na ako eh. Hindi man nila sinasabi sa akin, ramdam ko na may problema talaga. Kahit si Arthur na dikit ng dikit sana sa akin, lumalayo. Hindi ko alam kung bakit. Ilang araw na lang aalis na kami. Ani Divina sa harap ng hapagkainan. Bago kami tuluyang umalis, gustong masubukan ni Arthur ang canyoneering activity. Napangiti ako at bumaling kay Arthur na nasa pagkain lang ang tingin. Really? I'll be your tour guide. Tumingin siya sa akin. Sure. Na-excite ako bigla. Matagal na rin mula nang magtrabaho ako kasi busy ako magtrabaho sa kanya. Kaya ang maserbisyuhan siya bago bumalik sa New York ay nagkaroon sa akin ng gana. Kinabukasan, maaga akong gumising para maghanda. Dinala ko mag-asawa at si Arthur sa operator ko para doon sila. Ako ang guide niya. Ani ko kay Arthur. Tinukso agad ako ng mga kasamahan ko. Boyfriend mo, Hayeri? Tanong ng kasamahan ko sa guide na si Cheska. Sasagot na sana ako kaso biglang nagsalita si Arthur. No, I'm not her boyfriend. Malamig ang kanyang tingin kaya't medyo nagbigay yun ng kirot sa puso ko. Pero tama naman siya. Hindi niya ako girlfriend. Pero bakit ganito ang aking nararamdaman? At saka, kagabi pa siya. Magmula nang pinuntahan ako ni Noel, nag-iba na ang kanyang trato sa akin. Purong Tagalog naman ang usapan namin ni Noel. Naintindihan niya ba yun? May mali ako sa nasabi ko at narinig niya? That's good to hear. Can I be your guide then? Ani Cheska, at siya pang naglagay ng helmet kay Arthur. Nilakihan tuloy ako ng mata ni Divina nang bumaling ako sa kanya. Masakit sa matang nakita ko. Pero ayoko ring hindi siya komportable sa akin. Kaya't hahayaan ko siya. Pagkatapos ng canyoneering na ito, kakausapin ko siya kung ano bang problema niya. O sige, ikaw na lang ang tour guide niya, Cheska. Ani ko, pinaubayan na kaso nang tutungo na sana ako sa ibang guest na walang guide, hinawakan ni Arthur ang aking braso. Gulat akong napatingin sa kanya. Where are you going? I am paying you, right? Umigting ang aking panga at walang magawa. Yes, since you're paying me, then I will be your guide. Cheska, ako nang guide niya. Maghanap ka na lang ng iba. Buisit. Gagaling yata ako sa pagsasalita ng lengguwahe niya sa inis ko eh. Halatang iniinsulto niya ako. Binayaran niya ako ng 2,000 daily, kaya't dapat ako ang guide niya. Lintik talaga. Nang nagsimula ng aming canyoneering activity, daldal ako ng daldal para naman hindi awkward ang pagitan naming dalawa. Ikinuwento ko sa kanya ang history ng falls
at kung kailan nagsimula ang ganitong activity sa aming lugar. Sobrang tahimik niya kaya't para akong baliw na nagsasalita. After that, Are you and your ex back in each other's arms? Natigilan ako sa tanong niya. Ha? Whatever. At nauna na siyang naglakad. May tatalunan kaming tubig na nasa 10 meters ang layo mula sa lupa bago dumapo sa tubig. Kahit malayo pa kami, rinig na rinig ko na ang instruction ng ibang guides at pagtalon ng kanilang guest. Rinig na rinig ko rin ang bawat talon nila. Is there a problem? Tanong ko't hinabol siya. Arthur! Tumigil siya at binalingan ako. You only want my money? What? You only love my money, not me, right? You're with me right now because I have money. You're after my money. Na-offend ako dyan sa money-money niya na para bang wala rin akong pera. Hoy, excuse me. Wala akong alam dyan sa sinasabi mo. Litong-lito niya akong tiningnan. What? Ikaw mag-adjust ngayon. Hindi ako nakapagsalita dahil nangangapa ako ng sasabihin sa'yo. Ngayon ako magsasalita. Intindihin mo Hindi ko habol ang pera mo kasi may pera rin ako. At saka, ikaw tong may interes sa akin. Tanggapin mo kung ano ako. At hindi kami nagkabalikan ni Noel. Lintik ka! Malakas ang pagkakasabi ko sa mura ko, kaya't napatingin sa amin ng iba. Uy, Hayari! Bakit mo pinagmumura yung guest mo? Honey pa, lakas Napairap ako't aalis na sana. Kaso humawak pa siyang muli. What are you saying? I hate you! Ulul! Nanlaki ang kanyang mata. What the? Nabitawan niya ako kaya't nakawala ako. Nauna ako sa kanya at saka tumingin sa ibang guest. Nasasaktan ako ngunit ayokong umiyak. Gustong gusto ko ng kanuna yun. Pero aakusahan pa akong pera lang ang habol ko sa kanya. Well, bago ko siya nagustuhan, sinisweldohan niya naman ako. Pero ano ito? Bakit ang sakit? Leche, umuwi na nga siya sa New York at huwag nang magpapakita. Magmumove on na ako. Nakasunod na si Arthur sa akin at hinawakan ako sa kamay. Nagsusumamo ang kanyang mga mata. I'm sorry. Let's talk after this activity. Tumango ako at isinentabi muna ang feelings ko sa trabaho ko. Sinabi ko sa kanya kung anong dapat gawin bago siya tumalon. Titig na titig siya sa akin habang sinasabi ko, kaya't kinakabahan ako na baka wala siyang naintindihan. Ready? Tanong ko. Yeah. Mahina niyang sabi at huminga ng malalim bago tuluyan tumalon. Pagkalusong ni Arthur sa tubig, malakas ang tunog ng kanyang pagbulusok. Kumalat ang malalaking alon at bula sa paligid. Karaniwan, ilang segundo lang ay lilitaw na agad ang tumalon. Pero lumipas ang ilang segundo wala pa ring Arthur na umaangat sa tubig. Kumunot ang aking noo habang nakatitig sa pinagtalunan niya. Umusbong ang kaba sa aking dibdib at malalim na napalunok. Arthur! Tawag ko. Hindi pa rin siya umaahon, kaya't kumalabog na ng malakas ang puso ko. Arthur! Ilang segundo pang lumipas bago biglang may lumitaw na katawan sa tubig. Si Arthur. Pero hindi siya gumagalaw. Nakalutang lang ng patagili dahil sa life jacket. Shit! Hindi gumagalaw! Sigaw ng isa sa mga guide. Agad na tumalon sa tubig ang dalawang guide at mabilis siyang nilapitan. Nanlalamig ang mga kamay ko habang pinanonood sila. Gusto kong lumapit pero naistatwa talaga ako. Pakiramdam ko mawawalan ako ng hininga. Paglapit ng mga guide sa kanya, agad nila siyang hinila papunta sa gilid at iniahon sa malaking bato. Sir! Sir! Maputla ang mukha niya. Nakapikit ang mga mata at walang malay nang makalapit ako. Gusto ko siyang hawakan pero hawak na siya ng ibang kasamahan ko na guide. Pati ang ibang guest, natakot nang tumalon kasi baka matulad sa kanya. Hindi humihinga! Sigaw ng isa sa mga guide. Parang gumuho ang mundo ko sa narinig ko. Napaupo ako sa tabi niya habang nanginginig ang buong katawan ko. Agad siyang inihiga ng tuwid ng isa sa mga bihasang guide. Napalayo kami habang mabilis niyang tinanggal ang helmet ni Arthur at inayos ang ulo nito. Pagkatapos ay nagsimula siyang mag-CPR. Rinig na rinig ko ang bawat pagdiin niya sa dibdib ni Arthur. Come on, breathe! Bulong ng guide. Hindi ko mapigilan ang pag-iyak ko. Pakiramdam ko kasalanan ko ang lahat. Kung hindi kami nag-aaway, kung hindi ako nataranta, kung mas inalagaan ko siya bilang guide,
Baka hindi ito nangyari. Arthur, please. Umiiyak kong bulong. Makalipas ang ilang sandali na para bang napakahabang minuto, biglang napasigaw ang isa sa mga guide. He's breathing! May pulse na! Napahawak ako sa dibdib ko habang tuluyang bumubuhos ang luha ko, pero hindi pa rin siya nagigising. Dalhin na natin siya sa ospital! Bilis! Agad silang gumawa ng improvised stretcher gamit ang lubid at life vest. Maingat nilang inilagay si Arthur habang patuloy na may na-monitor ang kanyang paghinga. Halos hindi ako makasabay sa kanila sa paglalakad dahil nanginginig ang tuhod ko. Pakiramdam ko'y bawat hakbang papunta sa exit ng canyon ay napakahaba. Pagdating namin sa sasakyan, agad siyang isinakay at dinala sa pinakamalapit na ospital. Hindi ako mapakali sa buong biyahe. Paulit-ulit kong hinahawakan ang malamig niyang kamay. Pagdating sa ospital, agad siyang dinala sa emergency room. Pinaghintay kami sa labas. Hindi ko alam kung gaano katagal akong nakaupo roon habang nakayuko at nagdarasal. Kasama ko si Divina na nakaakbay sa akin habang ang asawa niya may tinatawagan. Mukhang ang pamilya ni Arthur sa New York. Huwag mong sisihin ang sarili mo, Hayari. Aksidente lang yun. Ani Divina sa akin. Maya-maya, lumabas ang doktor. Sabay kaming napatayo ni Divina. Doc, gising na ba siya? Tumango ang doktor. He regained consciousness, but he's still weak and cannot speak yet. Nakalunok siya ng maraming tubig at nagkaroon ng temporary breathing problem. We need to monitor him. Magandang araw mga viewers! Ang kwentong ito ay hatid ng Love Series TV. Salamat sa pakikinig! Pagpasok ko sa kwarto niya, nakita ko siyang nakahiga sa kama ng ospital. May oxygen tube sa ilong at nakakabit sa iba't ibang makina. Mahina niyang ibinaling ang ulo niya nang makita ko. Nagtama ang mga mata namin. Biglang bumigat ang dibdib ko. Lumapit ako sa kanya. I'm sorry. Umiiyak kong sabi. It's my fault. Mahina siyang umiling kahit halatang hirap siya. Hindi siya makapagsalita pero dahan-dahan niyang inabot ang kamay ko. Mahina niyang pinisil yun. Parang sinasabi niyang hindi ko kasalanan. Maya-maya'y pumasok ang asawa ni Divina. May kausap pa rin sa phone at naka-loudspeak ito. Narinig ko ang ilang bahagi ng usapan. He needs to fly back to New York as soon as possible. His family already arranged the flight. Private medical supervision during travel. Nanlamig ang katawan ko sa narinig ko. Lumapit si Divina sa akin. Hayri, kailangan na naming bumalik sa New York. Sa susunod na araw pa sana ang uwi namin ngunit kailangan na dahil sa nangyari kay Arthur. Ang gusto ng pamilya niya, doon na siya mag-recover. Tumango ako kahit masakit sa akin yon. Oo naman. Hindi mo kasalanan, okay? Napatingin ako kay Arthur. Tahimik lang siya habang nakatingin sa kisame. Dahan-dahan niyang ibinalik ang tingin sa akin. May lungkot sa mga mata niya. Gusto kong magsalita pero parang may nakabara sa lalamunan ko. Hindi ko alam kung kailan pa ulit kami magkikita. Pero sa ngayon, mas maganda kung umuwi muna siya sa kanila. At tingin ko, sa nangyari sa kanya, baka hindi na talaga siya babalik pa. Umalis na nga ang mag-asawa at si Arthur ng bansa noong madaling araw. Si nanay ang sumama sa kanila sa airport, habang ako, nagmukmuk lang sa aking kwarto. Iniyak ang mga nangyayari sa akin. Panibagong sakit sa puso na naman ang natamo ko ngayon. Hindi man lang naging magandang huli naming banding bago siya umalis. Talagang nangyari pa yun. Ilang araw akong nagmukmok. Hindi ako nagtrabaho. Hinayaan lang ako ni nanay kasi alam niya kung gaano akong nakokonsensya sa nangyari. Wala namang naninisi sa akin kung hindi ako lang sa sarili ko. Hindi na nga bumalik pa ng Pilipinas si Arthur. Hindi na nga ako nanghingi ng updates kay Divina kasi ayokong umiyak. Tinigil ko na rin ang pagtutour guide ko kasi na-trauma rin ako sa nangyari. Kaya sa loob ng 3 taon, iba't ibang karir ang pinasukan ko. Hanggang sa tumigil ako sa isa na nagustuhan ko ngayon, ang pagiging sales lady.
Hanggang ngayon gusto pa rin makipagbalikan ni Noel. Naghiwalay na sila ng asawa niya. Pero wala na talaga. Tinangay na ng Amerikano na yon ang puso ko. At hindi na ibinalik. Kaya't hindi na rin ako nagka-interes pa sa iba. Nag-aral din ako ng English. Self-learning lang kasi kailangan ko rin sa trabaho ko. Kaya't masasabi kong marunong na ako. Ngunit hindi pa rin naman ganun kagaling. Kabababa ko lang sa bag ko galing work nang madatnan ako ni nanay. Ngumiwi agad siya nang makita ko na para bang kasalanan na narito pa ako sa poder niya sa edad na ito. Magpareto ka na kaya sa kaibigan mong si Lyra, Hayeri. Ilang taon na lang, lagpas ka na sa kalendaryo. Huwag mo sabihing tatanda kang dalaga. Ako naman ngayon ang sumimangot. Nay, marami pa naman dyan. Hindi ako mauubusan. Ang edad mo, pabata ng pabata ka bang babae ka? Mag-asawa ka na nga. Sawa na ako sa pagmumukha mo rito. Lamang ka na ng chismis kasi bakit hindi ka pa rin nag-aasawa? Hayaan mo na lang sila. Napaupo ako sa sofa ng aming sala at isa-isang tinanggal ang mga kolorete sa aking muka. Sa gilid ng aking mga mata, nakita ko ang pagpamewang ni nanay. Hinihintay mo pa rin ba si Arthur? Mahina akong napasinghap at humina rin ang pagtanggal ko sa makeup. Hindi ko inaasahan na babanggitin pa ni mama ang pangalan ng kanuna yun. Nay, 1 buwan lang naman kaming nagkakilala nun. Ba't ko pa yun hihintayin? Ang tagal na nun. Si nanay naman ngayon ang napairap. Sus, parang hindi ka umiyak ka. Naalala ko tuloy ang sarili ko, 3 taon nang nakakalipas. Oo, umiyak ako. Dahil guilty ako. At siguro napamahal na siya sa akin. Pero bakit pa ba ako aasa sa taong 1 buwan ko palang nakilala? Hindi ko nalang pinakinggan ang litanya ni nanay sa pag-aasawa. At itinuloy na lang ang nakasanayan ko na buhay. Masaya na ako ngayon na walang kapiling sa buhay. Ayokong ma-stress at ma-heartbroken ulit. Naka-assign ako sa male section ng mall. Kaya't nakapalibot sa akin ngayon ang mga branded na underwear like brief at boxers. Ligpit na ligpit ang mahaba kong buhok. Nilagyan ko pa ng gel para tumigas. Sana sahod na, sabi ng kasamahan ko na si Wenda. Para mabayaran ko na yung utang ko. Lumabi siya nang lumingon siya sa akin. At para makapagbar tayo, Hayeri. Ngumiwi ako. Hindi naman ako magbabar. Te, landi-landi rin minsan, uy. Kailan ka palalandi kapag kulubot na yung pechay mo? Agad niyang tinakpan ng kanyang bibig nang may pumasok na mga customer. Natawa na lang ako at nagtupi ng mga boxer para ilagay sa box. Habang siya, ine-entertain to. Nasa kalagitnaan ako ng pagtutupi ng aking ginagawa nang biglang dumilim ang harapan ko. May matangkad pala na lumapit sa akin. Kaya't hinanda ko agad ang aking ngiti. Bago ko ito hinarap. Good morning, sir! Ang aking pagbati ay naputol sa ere nang makita ko kung sino ito. O baka kamukha lang? Bahagi akong napaatras at napakurap-kurap. What's yours? Nabuang na ba talaga ako at akala ko ay si Arthur tong nasa harapan ko? Kamukhang kamukha niya kasi talaga, pero medyo nagkamasel at maayos ang buhok. Pero kamukha niya talaga kahit ilang kurap ko. Gusto ko brief. Bahagyang umawang ang labi ko nang magsalita ito ng Tagalog. Brief? What brand ng brief po? Ngumuso siya. Kahit ano. Hanggang ngayon ay namamangha pa rin ako na marunong magtagalog ang lalaking kamukha ni Arthur. Natense din ako sa kanya. Ewan ko, parang matutumba ako sa panghihina. Ikaw na lang pumili, sir. Ani ko kasi hindi ko kayang ma-sales talk siya. Lalo na't kamukhang kamukha siya ng kanong yun. Para bang minumulto ako? Mabuti ay tapos na si Winda, kaya't siyang nag-assist sa lalaki. Kahit anong pigil ko sa pagsulyap, napapasulyap talaga ako. Kamukha niya tapos marunong pang magtagalog. Napasapo ako sa dibdib ko. Parang lalabas to anumang oras. Pilit kong inaalis siya sa isipan ko nang umalis na ito. Pero kahit natapos na ang shift at talak ng talak si Winda tungkol sa utang niya, siya pa rin ang nasa isip ko. Sabay tayong mananghalian bukas, Hayeri ah. Ani Winda bago kami naghiwalay ng landas. Huminga ako ng malalim.
Kailangan ko yatang iinom to. 1 buwan lang kaming nagkakilala ni Arthur pero 3 taon na niyang binabagabag ang puso at isipan ko. Hindi na to tama. Nadaanan ko ang parking lot sa labas ng mall at nakita ko ang isang matangkad na banyaga na nakasandal sa kanyang kotse. Halos tangayin ang aking hininga nang magkatinginan kami. Akala ko wala lang yun kasi nagpatuloy ako sa paglalakad. Kaso bigla siyang naglakad at hinarangan ako. Napasinghap ako't napaatras. Napatingala ako sa kanya kasi matangkad siya. Bakit? Did you forget about me? Namilog ang aking mga mata sa kanyang tanong. Pumungay ang kanyang mga mata. I'm Arthur. I went back here to see you, Hayari. Ha? Hindi ako nakapagsalita. Seryoso ba to? Hinawakan niya ang aking kamay. Do you still remember me? Arthur? Yep. Why are you here? To see you again. I'm sorry. It took me 3 years to come back. I'm learning your language. I know how to speak a few Tagalog and Bisaya. I did it because I want to understand you more. Lumambot ang puso ko ron. Talaga? Ginawa niya yun para sa akin? Tapos nandito pa siya para sa akin? I can't forget about you. Hindi sapat sa akin ang 1 buwan na yun. Napangiti ako kasi ang galing niya ng magtagalog. Natawa siya. Is it correct? Oo. Nakagat kong ibabang labi ko. Miss na miss ko na siya. Ngayong bumalik na siya, para nang bumalik ako sa dati. Ang saya-saya ko kasi binalikan niya ako. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman kong saya. Basta ang saya-saya ko. Hayari! Sabay kaming napalingon sa tumawag sa pangalan ko. Umawang labi ko nang makita si Noel. Nakita ko rin na natigilan siya nang makita ang kasama ko. Hinapit ni Arthur ang aking bewang para mapalapit ako sa kanya. Nandito ako kasi susunduin sana kita. May kasama ka pala. Nakaramdam ako ng kaba kasi ganito rin ang dati. Baka umuwing pabalik tong si Arthur. Magsasalita na sana ako pero naunahan niya ako. I'm her boyfriend. Ani Arthur. Who are you? Napatingin ako sa kanya. Gulat na gulat. Nang ibinalik ko ang tingin ko kay Noel, kita ko ang kabiguan sa kanyang mga mata. Pero hindi naman siguro siya martir. Umatras siya. Tumango at tahimik na umalis. Dinala ko si Arthur sa amin. Ang akala ko masosorpresa si nanay. Pero ako palang nasorpresa dahil nandito na pala ang maleta ni Arthur. Nagrenta rin siya ng sasakyan para lang puntahan ako sa trabaho. May kotse naman siya pero nasa New York kaya't nagrenta muna siya rito. Siya lang mag-isa rito at late ko nang nakita ang mensahe ni Divina na pinapaalam niya sa akin na papuntang araw rito si Arthur. Diyos ko, mabutit nandito ka na Arthur. Ang sabi ni Divina marunong ka na nga raw magtagalog. Naintindihan mo ba ako? Yes, Nay. Aba, nanay pang tawag. Tuwang-tuwa tuloy ang byuda kong ina. Mabuti naman, makakausap na rin kita. Hindi kasi ako marunong mag-Ingles. Hindi ako tinuruan ng anak ko kasi bobo rin siya sa ganun. Sinamaan ko ng tingin si nanay. Samantalang ngiting-ngiti naman si Arthur. Marami rin siyang dala. Kadalasan mga pasalubong para sa aming dalawa ni nanay. Hanggang ngayon, hindi pa rin nagsisink in sa akin na andito na si Arthur. Bumalik siya rito. Binalikan niya ako. Pareho kaming dalawa na nakulangan sa 1 buwan na yun. I missed you. Pag-amin ko nang kami na lang dalawa. Hinayaan ko na siya sa kwarto ko. Pareho kaming nakaupo sa kama. I thought you won't come back because of what happened. I will come back. And now, I'm here. Kinuha niyang kamay ko at pinagsalikop to. I love you, Hayari. I want to stay with you. Really? Yes, and I want to be your boyfriend. I will court you. Nagtagal ang tingin ko sa kanya. Are you really serious about me, Arthur? I am from the Philippines, and you're far. Distance doesn't matter, Hayari. I want you. I like you. I need you. And I love you. I won't come here if I'm not taking this seriously. Nakaramdam ako ng saya sa puso ko. Kasi
May lalaking seryoso pala sa akin na kahit sobrang layo namin, kaya niyang liparin. Maabot lang ako. Hindi pa ba to seryoso? Magdududa pa ba ako? Nakatikim na siya sa akin noon eh. Pwede niya na akong kalimutan pagkatapos ng mangyari. Pero hindi. Bumalik siya ngayon. Umusog akong palapit sa kanya at pumikit para abutin ang kanyang labi. Malambot na pagkatagpo lamang yon. At saglit lang sanang plano ko pero naramdaman ko ang kanyang kamay sa likod ko. At itinulak ako para madiin sa kanya. Kaya't mas lalong humalik. Malapit na akong malipasan ng panahon. Ayoko nang magpaligoy-ligoy. Pwede niya naman akong ligawan habang kami na. Ayokong magsisimula lalo na't malayo ang distansya namin sa isa't isa. Kaya't matapos ang halik na yon, nagkatinginan kami. I am your girlfriend now, but you can still court me while being my boyfriend, Arthur. Lumaki ang ngiti niya. Thank you. Thank you for accepting me. At napapikit ako nang niyakap niya ako at hinalikan niya ako sa aking noo. Ang sarap maipagmalaki na may boyfriend ka. At hindi ko itinago yun sa nanay ko, sa kapitbahay ko, at sa mga katrabaho ko. Proud kong pinangalandakan na may boyfriend akong foreigner. Hindi ko na rin ininda ang mga iniisip nila kasi alam ko sa sarili ko na hindi yun ang habol ko kay Arthur. Mahal ko siya bilang siya. Hindi ko naman pag-aari ang pera ni Arthur. Sa kanya yun. Pero naiintindihan ko rin ang klase ng pag-iisip ng mga tao. Dahil nga kapag foreigner at dolyar, malaki ang halaga rito. Pero bawal bang magmahal ng ibang banyaga? Bawal bang makipagrelasyon sa kanila nang hindi tungkol sa pera? Hindi naman lahat ganun. Gusto ko si Arthur sa buhay ko kasi nakakabuti siya sa akin. Kaya bingi ako sa opinyon ng iba. Hatid sundo ako ni Arthur sa trabaho ko sa mall. 5 araw lang yon sa isang linggo. Tapos kada uwi, diretso date. 1 buwan lang kasi ang bakasyon niya rito at pagkatapos, LDR ng relasyon namin. Kaya't binigay ko talaga ang buong oras ko. Hindi ko sinayang ang pagkakataon, lalo na't may trabaho siya pagbalik niya ron. Magkaiba pang magiging oras namin kahit baka limitado lang meron kami. Kaya susulitin ko na to. Kahit umabsent pa ako sa trabaho ko, gagawin ko lang para mabigyan ko siya ng oras. Nakapag-leave na ako. Anunsyo ko sa kanya nang pumasok ako sa nirenta niyang kotse. Wanna go somewhere for a week? Nagningning ang kanyang mga mata. Really? Hinalikan ko siya sa pisngi at saka nilagyan na ng seatbelt ang sarili. Yes baby, let's enjoy your 1-month vacation here in the Philippines together. Manghang-mangha niya akong tiningnan pero tumango siya. Nagbakasyon nga kami sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Napangiti ako nang makita ko ang tuwang hindi maitago sa mukha ni Arthur. Para siyang batang nabigyan ng paboritong laruan. At sa totoo lang, ganun din ang pakiramdam ko. Pakiramdam ko, hinahabol namin ang oras. 1 buwan lang ang meron kami, kaya't susulitin namin to. Unang destinasyon namin ay ang malamig na probinsya ng Baguio City. Pagdating pa lang namin doon ay sinalubong na kami ng malamig na hangin. Para akong niyakap ng panahon. Hala, ang lamig! Reklamo ko habang kinukus ko sa mga braso ko. Ngumiti si Arthur at agad akong hinila palapit sa kanya. Pinulupot niya ang braso niya sa balikat ko at isiniksik ako sa kanyang tagiliran. Better? Bulong niya. Napangiti ako. Much better. Naglakad kami sa paligid ng Burnham Park habang magkahawak ang kamay. Sumakay pa kami sa bangka sa gitna ng lawa. Siyang nagpapadel habang ako naman ay panayangkuhan ng litrato. Arthur, look here! Sabi ko habang kinukuhanan siya. Napailing siya. Why do you have so many pictures of me? Ngumisi ako. Para may titingnan ako kapag miss na kita. Tumigil siya. Sandali niya akong tinitigan bago ko marahang hinila palapit at hinalikan sa noo. Then, I'll give you more pictures to take. Bulong niya. Kinabukasan ay nagpunta naman kami sa Mines View Park. Doon kami nakatayo habang pinagmamasdan ng malawak na kabundukan. Malamig ang hangin pero mainit ang kamay niyang mahigpit na nakahawak sa akin. Beautiful, sabi niya. Akala ko ang tanawin ang tinutukoy niya. Pero nang lumingon ako ay sa akin pala siya nakatingin.
Arthur! Natatawang saway ko. Guwapa ka. Sabi niya na parang napakadaling sabihin yon. Hindi ko maiwasang mamula. Pagkatapos ng ilang araw sa Baguio, bumiyahe naman kami papuntang Vigan. Para kaming bumalik sa nakaraan habang naglalakad sa batong kalsada ng Kalye Crisologo. Sumakay pa kami sa kalesa habang mabagal itong umaandar sa makasaysayang kalye. Nakapatong ang ulo ko sa balikat ni Arthur habang pinagmamasdan ang mga lumang bahay na may dilaw na ilaw. Parang nasa pelikula tayo, bulong ko. Romantic movie, sagot niya. Natawa ako. And who's the leading lady? Obviously you, sabi niya sabay pisil sa kamay ko. Sa gabi, kumain kami sa isang lumang restaurant at naglakad ulit sa Kalye Crisologo habang hawak-hawak niya ang bewang ko. Paminsan-minsan ay hinihila niya ako palapit para halikan sa pisngi. Pagkatapos ng Ilocos, nagpunta naman kami sa Sagada. Mas tahimik ron, mas payapa. Nagising kami ng madaling araw para makita ang Sea of Clouds sa Kiltipan Viewpoint. Nakatayo kami sa gilid habang unti-unting sumisilip ang araw. Niyakap ako ni Arthur mula sa likod at ipinatong ang baba niya sa balikat ko. Worth it bang maagang gising? Tanong niya. Tumango ako habang nakatingin sa ulap na parabang dagat sa ilalim namin. Worth it, sagot ko. Gumagaling ka ng magtagalog ah. Parang ilang taong ka na rito sa Pilipinas. Of course. I learned it for 2 years before coming here. Ayokong mapahiya sa'yo. Humigpit ang yakap niya sa akin. At sa sandaling yon, habang pinagmamasdan namin ang pagsikat ng araw, napaisip ako kung pwede lang sanang tumigil ang oras, kung pwede lang sanang manatili ang lahat sa ganito. Ako, si Arthur, at ang mga sandaling alam kong balang araw, magiging ala-ala na lang. Pero habang nandito pa kami, hindi ko hahayaang may masayang kahit isang segundo. Matapos naming mamasyal sa parte ng Luzon, sinamahan ako ni Arthur para mag-asikaso ng mga papeles. Anya gusto niya raw akong isama sa pagbalik niya kahit turis muna sa kanila. Siya ang gumastos kahit sinabi ko na hindi. Nagpumilit pa rin siya kahit wala akong nagawa kung hindi ang hayaan siya. Masayang masaya ako kasi may lalaki rin pala na para sa akin na kayang gawin ng lahat para lang pangitiin ako. Pero alam kong may kapalit ang ngiting to. Dumating din ang araw na kinatatakutan ko, ang araw ng pag-alis ni Arthur. Mabilis lumipas ang isang buwan, para lang yung isang mahabang panaginip na biglang nagising. Nasa loob kami ng airport ng araw na yon. Mahigpit kong hawak ang kamay niya habang nakatayo kami sa gilid ng departure area. Ang daming tao sa paligid, pero pakiramdam ko kaming dalawa lang ang naroroon. Hindi ko alam kung bakit parang may bumabara sa lalamunan ko. Don't cry, marahan niyang sabi habang hinahaplos ang buhok ko. Umiling ako kahit ramdam kong namumuo na ang luha sa mga mata ko. Hindi ako umiiyak. Mahinang sagot ko kahit alam kong halatang halata na yon. Napangiti siya ng bahagya. Yung ngiti niyang parang gusto niya akong patahanin kahit siya mismo nahihirapan. Hey, sabi niya sabay hawak sa baba ko para mapatingin ako sa kanya. It's not goodbye, okay? Humugot ako ng malalim na hininga. Pero, LDR na tayo, Arthur. Magkaiba pang oras natin. Then, we'll make it work. Hinila niya ako palapit at niyakap ng mahigpit. Ramdam ko ang tibok ng puso niya sa dibdib ko. Do you trust me? Tanong niya. Tumango ako agad. Of course. Bahagya siyang ngumiti. Good. Alam ko iyon ang huli naming pag-uusap bago siya sumakay ng eroplano. Pero hindi pala. Ilang minuto ang lumipas nang bigla niyang hilahin ang kamay ko. Come with me, sabi niya. Ha? Nagtatakang tanong ko. Saan? Ngumisi siya ng bahagya. Yung ngiting parang may tinatago. Sa New York. Napakurap ako. Arthur, hindi nakakatawa. I'm serious. Sandali akong napatigil. Arthur, paano wala akong visa? Walang kahit na ano. Doon siya bahagyang natawa. Meron na. Nanlaki ang mga mata ko. What?
Kinuha niya mula sa bag niya ang isang envelope at inabot sa akin. Nanginginig pang mga kamay ko habang binubuksan yon. Nandoon na ang passport ko at may visa stamp na. Hindi ako makapaniwala. Arthur! Halos pabulong kong sabi. Paano nangyari to? Diba? Hinaplos niya ang pisngi ko. Good thing your boyfriend has many connections. Madali lang. Pero bakit hindi mo sinabi sa akin? Ngumiti siya. Because I wanted it to be surprise. Natahimik ako. Hindi ko alam kung iiyak ba ako o tatawa. Tourist visa lang muna, dagdag niya. But I promise you, I'll find a way for you to stay. Tuluyan ng tumulo ang luha ko. Arthur! Hinawakan niyang magkabilang pisngi ko at marahang hinalikan ng noo ko. So, sabi niya nang may bahagyang ngiti. Do you want to come to New York with me? Hindi na ako nagdalawang isip. Tumango ako habang tumatawa at umiiyak. Yes! Gumiti siya ng maluwag at agad akong niyakap. Hindi na ako nakapagpaalam kay nanay. Paniguradong magugulat yon pero tingin ko naman, hindi yun magagalit. Kasi halos ibenta na nga niya ako. Magka-boyfriend lang ako. Baka pagdating ko na lang doon. At sa unang pagkakataon, hindi ko na kinakatakutan ng pag-alis niya dahil magkasama na kami. Ibang mundo sa New York City. Matataas na gusali, maliwanag na ilaw. Walang tigil ang galaw ng mga tao. Pero sa gitna ng napakalaking lungsod na yon, hindi ako nakaramdam ng pagkaligaw dahil kasama ko si Arthur. Siyang nagturo sa akin ng mga paborito niyang lugar. Naglakad kami sa Central Park habang magkahawak ang kamay kahit malamig ang hangin. Ipinakita niya rin sa akin ang makukulay na ilaw ng Times Square na parang hindi natutulog kahit hating gabi na. Overwhelming? Tanong niya habang nakatingin sa akin. Tumango ako ng bahagya. A little. Ngumiti siya. Don't worry, you'll get used to it. Then one day, this place will feel like home. At tama nga siya. Unti-unti nga akong nasanay. Ang dating panandali ang pagbisita ay naging mga taon ng pagsasama. Nakapunta na nga si nanay rito nang kinuha din ni Arthur. Wala akong ideya kung paano niyang nagawa yon. Pero mayaman pala talaga siya rito sa New York. Isa siyang architect. Lumipas ang 3 taon ng relasyon namin sa New York. 3 taon ng pagtawa, pag-aaway, pagkakasundo, at mga pangarap na sabay naming binubuo. Hanggang sa isang gabi sa Brooklyn Bridge, naglalakad kami noon habang tanaw ang mga ilaw ng lungsod. Bigla siyang huminto. Why did we stop? Medyo may accent na rin ang English ko kasi yun ang nakasanayan. Hindi siya agad sumagot. Sa halip, humarap siya sa akin tapos lumuhod. Nanlaki ang mga mata ko nang makita kong maliit na kahon sa kamay niya. Arthur! Huminga siya ng malalim. You took a risk coming with me. Paninimula niya. You left your whole life behind just to be with me. Umiling ako agad. Hindi yun risk, choice yun. Ngumiti siya. Then, make another choice tonight. Binuksan niya ang kahon. May singsing sa loob. Marry me. Hindi ko na napigilan ng pag-iyak. Tumango ako ng paulit-ulit habang tumatawa sa gitna ng pagkalipas ng 1 taon. Nagpakasal kami sa New York City. Pero hindi rin doon nagtapos ang lahat dahil gusto kong maranasan ng pamilya ko ang araw na yon. Kaya't ilang buwan pagkatapos, umuwi kami sa Pilipinas at nagkaroon ulit ng kasal doon. Sa pagkakataong yon, mas marami ng saksi sa kwento namin. Naalala ko tuloy nung una ko siyang nakilala. Kaibigan siya ng asawa ni Divina at naging exclusive tourist guide niya ako. Nawalay ng ilang taon at binalikan niya ako. Bawat patak ng luha ko, may kwento sa likod nito. At ngayon, nandito na kami. Magkahawak ang kamay. Mag-asawa na. Kung sa iba, nagpakasal ako para makaangat sa buhay. Pero para sa akin, nagpakasal ako kasi mahal ko ang banyagang nagnakaw sa puso ko. Lumapit si Arthur sa akin matapos ang seremonya at bumulong sa tenga ko. Best decision I have ever made. Napangiti ako. Which one? Coming to the Philippines. Huminto siya sandali bago dagdagan yon. And taking you home with me.
Mahigpit kong hinawakan ang kamay niya. Dahil sa wakas, malinaw na sa akin ang isang bagay. Hindi mahalaga kung nasaan kami sa mundo. Basta't magkasama kami, doon ang tahanan ko. Wakas!